Magandang umaga, tanghali, gabi, hapon sa lahat ng mga barateros worldwide. Kamusta naman ang inyong mga araw? Ako'y eto na naman, ang nagbabalik ang inyong boss Dada, at tayo na naman po ay mangungulit. Tayo na naman po ay magigising ng mga diwa. Tayo na naman po ay maghahanap sa mga nawawala. Tayo na naman po ay maninita sa mga tiwali. At mumurahin na naman natin ang mga putang inang kawatan sa pamahalaan. At syempre, maraming salamat po sa pagtangkilik ninyo sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong pagpapanood sa mga sa mga uploads natin, mga boss. Napakalaking bagay po ng inyo pong pagsasubscribe, ng inyo pong pag-like at pag-share. Syempre, napansin po natin na dito sa ating channel, nung ating chinek ang analytics, marami pong mga nanonood na hindi pa po nakasubscribe. So baka lang po nakakalimutan po ninyo, napapasarap ang inyong panonood. Napapasarap ang inyong pagmumura. Baka hindi pa po kayo nakasubscribe. Kaya lumabas po kayo sa inyong mga pinanonood at i-check po ninyo whether kayo po ay subscribed or not. Kung subscribe na po kayo, baka pwedeng magpalambing yung ating page, yung ating channel, ay i-share po ninyo sa inyong mga social media para yung inyong mga kapitbahay na mga dilawang tae at mga loyalista nga, baka sakaling friend nyo sila sa inyong mga social media at makita nila yung page natin, baka sakali mapanood nila ang video natin, magalit sila, sumakit ang kanilang puso, pumutok ang kanilang ugat, mga matay sila, o at least mabawasan ang mga salot sa bayang Pilipinas. Dahil yan ang yan ang yung mga tumatangkilik sa mga kriminal, yung mga nagtatanggol sa mga kriminal, ayan po talaga ang kalaban ng bayang Pilipinas, mga boss. Yung mga nangabudol na, yung mga hirap na sa buhay, mga halos wala nang mabili sa palengke, pero hindi pa rin makapag-apologize sa bayan niyang Pilipinas. Yan ang sakit ng mga Pilipino, yung hirap na hirap sa pagtanggap sa pagkakamali. Napakadali naman pong umako ng pagkakamali, lalo na kung talagang ikaw ay nagsisisi sa ginawa mo. Unless, tanga ka talaga, katulad ng mga vloggers ni Bongbong Marcos, inutil ka or bayaran ka, talagang kahit pangit na yung ginagawa, iyo pa rin ipagtatanggol. Ngayon, ano ba ang ating pag-uusapan? Malupit ang pag-uusapan natin ngayon. Kasi ako, takan-takan na talaga ako, mga boss. Takan-takan na talaga ako, lintik ha. Kasi nga, hinahanap ko yung ating presidente Bongbong. Nawawala. Hinahanap ko Nawawala na naman. Ewan ko kung nasa na naman nagsusuot yan. Minsan may pagkadaga pa naman yan. Kung saan lungga nagsususuot. Bakit mo ba hinahanap, Boss Dada? Ano ka ba naman? Hinahanap mo pagka nandiyan dyan, visit na visit kayo. Pero kapag kapag nandiyan dyan, visit na visit kayo. Pero pag wala naman dyan, hanap kayo ng hanap. Ayun na nga. Yun na nga ang pinakamasaklap sa lahat, mga bossing. Maraming issue ang bayang Pilipinas natin. At saka dapat lang naman hanapin natin yung buwisit na yan. Kahit na walang silbi sa buhay yan, kailangan pa rin natin hanapin kung nasaan yan. Kasi nga, ang dami nangyayari sa bayan natin Pilipinas. Sobrang dami nangyayari sa bayan natin Pilipinas. At sa tuwing may nangyayaring mga kabulastugan dito sa Pilipinas, dumadami din ang presidente ng Pilipinas. Dumadami po ang acting president dito sa Pilipinas, mga bossing, totoo yan. Bakit natin nasabi na dumadami ang mga acting president sa Pilipinas? Kasi ba naman, sa tuwing magkakaroon ng issue, putangin na yan,
Ang daming spokesperson nito ni Bongbong sa sobrang pulpol nito, sa sobrang engot nito, sa sobrang tamad at walang alam nito sa pamumuno, lalong-lalo na sa nangyayari sa bayang Pilipinas, hindi mo siya mahagilap. Para man lang sana makuhanan mo siya ng suggestion, ng update sa kung ano yung mga nangyayari sa bayan natin Pilipinas, ano yung kanyang mga gagawin sa mga problema ng Pilipinas. Abay punyeta, wala na siya, hindi mo na napagkikita. Tanginan niya, nagboto kayo ng presidente na mas madalang pa sa regla yung pagpapakita. Diyos ko po. Kasi matatandaan natin mga bossing, noong panahon ng Yolanda, unang-unang umusbong yung nasaan ang Pangulo. Kasi di ba, siyempre alam naman natin, Yolanda, napakaraming problemang nagaganap. Nagtago si Pinoy noon. Kaya, nagkaroon ng nasaan ang Pangulo. Sila nagpas-hashtag noon Kaya simula noon, lagi nang hinahanap nasaan ang Pangulo. Maganda naman. Lalo na kung talagang nawawala. Si Pangulong Duterte din, yung hashtag na yon, pinakalat din nila noon kay Pangulong Duterte nung COVID naman. Nasaan daw ang Pangulo? Sa tuwing may bagyo, hinahanap nila nasaan ang Pangulo. Anak ng tinapay na yan. Pero ngayon ngayon mga boss, etong mga dilawang tae, etong mga loyalista nga, putya, nawawala ang presidente natin. Hindi nila hinahanap. Nawawala literal. Hindi mo mahagilap ni hindi mo matanong kung ano na ang kanyang plano sa bayang Pilipinas, na ang gulo-gulo na, lahat na mataas ang bilihin, lahat na mataas ang presyo, pati yung crime rate tumataas. Hindi mo man siya matanong. Mga bossing, at ang dami-daming issue ng bayan natin, hindi mo makita, hindi mo matanong. Ito ang pinakamasaklap sa lahat. Nawawala na nga siya pisikal. Kapag nandiyan naman siya, putang ina, yung utak naman niya parang wala din. Parang namamasyal, lumilipad, lumulutang, hindi natin alam kung bakit. Kaya mga boss, bakit ko ba nasabing nawawala na naman si Pangulo? Para talaga nawawala Kasi nung nakaraan lang, nung napag-usapan yung tungkol dun sa budget, mga boss, ang bilis lumabas. Andiyan kagad, naka-ready kagad yung media. Meron kagad siyang sagot. Meron siyang sagot na it's impossible to sign a blank GAA. Of all people, he should be the one who knows that it's really impossible. He's lying. Gumaganon pa siya. Putay na nakuryente. Gawa ng putya yan. Hindi naman sila kasali sa usapan. Hindi naman sila yung pinasasaringan. Pero sila yung salita ng salita. Kaya ngayon mga bossing, hinahanap natin siya ulit. Aba, hindi na naman natin siya mahagilap. Ang daming issue na lumulutang ngayon. Unang-una, yung ICC. Itong si Boying Rimulya, yung ICC, binubuhay na naman. Puta, matindi talaga. Magaling talaga itong aso ng Malacanang, Magaling itong aso ng Malacanang. Kasi nga, naiipit na naman yung Malacanang sa napakaraming kontrobersya. Ito, matindi to. Pinakamatindi tong kontrobersya na ito, Kasi ang pinag-uusapan dito, pera ng taong bayan, tinarantado ng BICAM, tapos pinirmahan nila. Tapos nung lumabas yung mga budget ng mga ahensya ng gobyerno, ayun, utay na kulang-kulang, sobra-sobra, mali-mali. Ganyan pagtamad.
Ganyan pag walang silbi, ganyan pag absent-minded. Mas magaling pang manood ng konsyerto kesa magtrabaho. Yan ang sinasabi ko eh. Boto kayo ng boto ng tanga. Boto kayo ng boto ng anak ni ganito, anak ni ganyan. Kapatid ni ganito, kapatid ni ganyan. Magaling yung tatay, magaling yung nanay. O, ayan ang nangyayari sa bayang Pilipinas. O, syempre, ayan, nagboto kayo ng spoiled brat. Anong gagawin niya? Magtatrabaho ba yan? Siyempre hindi. Hindi ba? Hindi siya nag-hire ng kanyang spokesperson. Hindi siya nag-hire ng spokesperson ha. Kasi nga, sabi nga niya, if there is somebody who's answering questions, it should be the president himself. So, hindi ako mag-hire ng spokesperson ko. Kasi, being the president, you should be hands-on. Kailangan lahat ng tanong ay kaya mong sagutin dahil ikaw nga yung presidente, ikaw yung binoto ng taong bayan eh. Yun yung sinasabi niya noon, punyeta na yan. Ano nangyayari ngayon? Eh bakit ang dami-dami mong tagapagsalita? Dati tagapagsalita mo si Boying. Naging si Abalos. Ang dami mong tagapagsalita. Tapos pagkatapos kay Abalos, ito naman. Naging si Executive Secretary Bersamin naman. Siya naman ang bagong presidente. Ang daming presidente ng Pilipinas. Ang dami nating itatanong sa kanya. Kasi sabi nga niya, if there's someone who should be answering issues ng gobyerno, that should be the leader. It should be him being the president. Siya dapat yung sumagot. Pero nakikita nyo ba si Bongbong na sumasagot sa mga issues ng bayan natin? Ito masama. Ito masama. Meron siyang sinasabi. Meron siyang sasabihin sa mga interview na mas madalang pa kaysa sa patak ng ulan sa Saudi Arabia. Tapos, iba rin yung sasabihin ng kanyang mga sekretary, yung kanyang mga balalay, mga julalay, mga aso. Katulad yan sa ICC. Diba? Sinasabi nila ganito, ganyan. Iba rin sinasabi ni Boying. Ngayong may nangyayaring ganitong mga kabulastugan sa sa Baykam, binuhay na naman nila si Bantag. Bigla na naman nilang hinahanap, malapit na naman daw nilang mahuli. Anak ng tinapay. At kung ano-ano pang mga issues ang binubuhay nila ngayon. Pati yung ICC nabuhay na naman. Pinipilit nilang buhayin yung impeachment pero medyo malabo eh. O hindi ba? Tsaka kung ano-ano pa. So suma total mga bossing ang pinuputok ng butsi natin. Napakaraming mga issues ng bayan natin. Wala si President Marcos na sumasagot. Paano mo na naman nasabi yan, Boss Dada? Paano mo nasabing wala si Marcos na sumasagot? Eto, ipakikita ko sa inyo. Kapag ka ang tanong ay patungkol sa ang tanong ay patungkol saan? Sa impeachment. Wait lang. Nasira na naman tong ko. Ayan na. Ayan. Patungkol sa impeachment, mga boss. Sino ba dapat sumasagot dyan? Considering na nakapagbitaw ka na ng salita na ayaw mo, hindi mo talaga sinusuportahan. Hindi ko talaga sinusuportahan yung impeachment kasi ganito, kasi ganyan. Di ba siya naman ang nagsalita noon? So tingnan mo, sinong sumasagot ngayon patungkol dito? Yung wala namang kinalaman. Yung wala naman silbi. Yung kumbaga ang trabaho niya, alalayan lang yung tao, pero putya siya nagsasalita galing sa puso niya. As if siya presidente ng Pilipinas. Sa usapin ng impeachment versus VP Sara, anong sasabihin nito? But we do not say to the lower house because we cannot dictate on the lower house. Yes, can we get a comment lang dun sa sinabi ng Makabayan that the president is deliberately blocking the impeachment of Vice President Duterte? Ayan na, ang sabi ng Makabayan Block, the president is deliberately blocking the impeachment of VP Sara Duterte. The president.
So yun ang kinakausap dito ng Makabayan Black, yung presidente. Tinan nyo, sino sasagot? In Congress, she's referring to yung nangyayari daw po na hesitation to initiate impeachment proceedings na may kinalaman daw po dun sa earlier admission ng Pangulo that he told lawmakers not Yan na, yung presidente. Yung presidente sasagot na. to file impeachment complaints against the people. Ganito, let's understand this in the proper context. No? Ang tinanong kay Presidente is, are you in favor of impeachment? Siyempre, Ayan na. Pinapaliwanag niya ang tinanong. Kay Presidente Marcos, are you in favor of impeachment? hindi niya sasabihin na in favor siya or he's not in favor because that is the prerogative of the Congress. You know that Ba't ikaw sumasagot? Bakit ikaw nag-i-elaborate nung sagot niya? Bakit hindi siya? Nasaan na ba kasi si Bongbong? Bakit ikaw kasi ang laging nakapronta dyan? Alam ninyo mga bossing ha, sinong mga kasama niya dito sa ano na to, dyan sa panel na yan? Ang kasama niya, yung DBM Secretary at saka yung Department of Agriculture Secretary. Kung yung mga sekretary ng gobyerno patungkol sa agrikultura, patungkol sa budget, magsalita para sa presidente, okay lang yun. Kasi alter ego sila ng presidente diyan sa mga kagawaran na yan. Pero itong mokong na to, itong tukmol na ito, technically, wala talaga siya dapat na say dyan. Bakit? Hindi naman nga siya spokesperson eh. Although being the alter ego of the president in a sense na siya yung little president dahil assistant nga siya. Meron naman siyang say. Pero dapat ang sinasabi niya dito, in my personal capacity or personal opinion ko lang, hindi ka dapat nagsasalita for the president. Kasi hindi ka naman spokesperson ng presidente. Hindi naman yun ang mandato mo. Hindi ka naman inutusan ng presidente. Natigasagot niya, well, for your information, nung nakaraang eleksyon nga pala, may spokesperson siya nun, si Atty. Vic Rodriguez. Pero syempre, iba na usapan ngayon kasi tinraidor na nila yung tao eh. Pero eto nga, ganun na kasi ang style ni Bongbong Marcos. Nakausap namin yan si Vic Rodriguez eh. Sabi ni Vic Rodriguez, idea ko lahat ang hindi pagpapaatin kay Bongbong Marcos sa debate. Idea ko lahat yun. Bakit? Mahina kasi ang kukote. Alam ko yun. Kasalanan ko sa bayan yun na ikinandidato ko yung bobo. Pero alam ko naman kasi na along the way, magkakapagtrabaho kami ng maayos kasi magagaling naman kaming mga nasa paligid niya eh. Putsang ina, tinanggal sila lahat. Ipinalit etong mga bulok na ito. Anong nangyari ngayon sa Malacanang? Di nabulok din. So nagsasalita siya na parang siya presidente, ini-interpret niya yung mga sinasabi ni presidente, hindi naman yun ang trabaho niya. Bakit kasi kailangan mo pang i-interpret yung sinasabi ng presidente? Kaya mo ini-interpret yung sinasabi ng presidente kasi nga mali-mali yung presidente at dahil engot, kailangan nyo pang i-twist yung mga sinasabi niya. Plain and simple. Plain and simple. Sabihin mo lang in my opinion, being the special assistant to the president, hindi pala. The executive secretary, in my opinion, he's not blocking the kasi yun nga Congress and Malacanang co-equal yan. Hindi yan pwedeng hindi yan pwedeng i-supersede ng Malacanang. Co-equal body yan, pati ang Supreme Court. Mga ganun lang, simpleng sagot. Ang dami-dami mo pa sinasabi na parang ikaw yung presidente ng Pilipinas eh. Kaya ako hinahanap ang presidente. Kasi nasa na ang presidente, ba't biglang tumanda yung presidente natin ng ganito? Biglang nagbago yung itsura, nagbago yung mukha. Hindi naman ito yung nangampanya sa atin ah. Noong panahon na ibinoto niya siya, butin lang, di ko binoto yan si Bongbong. under the Constitution, the impeachment must emanate from the lower house. Yun ang dapat na ipaliwanag mo. Being a Supreme Court Justice and being a person that understands law,
ganito yung ano dyan. With regards to dun sa sinabi ng presidente, kung ano yung sinabi niya, let's take it at face value. Oh, let's take it at face value. Kasi nga, kung ano yung sinabi niya, yun na yun. Siya yun eh. Oh, hindi ko na pwedeng i-interpret yung sinabi niya kasi kung ano yung sinabi niya, yun na yun. Hindi ko na pwedeng i-twist. Ganun dapat eh. Kaya lang tinitwist mo kasi. Simpleng-simple ang sinabi ni Bongbong Marcos pagdating dyan sa impeachment. Hindi ko sinusuportahan yan at ano yan, walang, yung timing is not okay. It will just create divisiveness. Ano pa yung mga senador natin at mga congressman madadivert pa yung kanilang attention, ang daing problema ng bayan natin. So mas okay sa akin na yung issue ng Pilipinas yung unahin kaysa yung impeachment na yan. Simple, yun na yun eh. Self-explanatory yun, sir. Hindi mo na kailangan pang kung ano-ano pang sabihin mo. Dahil executive. Hindi kanya spokesperson. Kung gusto mo, bumaba ka sa ES, tapos ikaw na maging spokesperson niya para lahat ng sabihin mo by law, by konstitusyon, lahat ng sabihin mo, yun din ang posisyon ng presidente kasi nga spokesperson ka. Ikaw ang mouthpiece, ikaw ang bibig ng presidente kapag tulog siya. Kung ano yung nasa isip ng presidente, yun ang lumalabas. Lahat ng lalabas sa bibig ng isang spokesperson, posisyon ng Malacanang, posisyon ng presidente yan. Okay, since ikaw ay executive secretary lang, lahat ng lalabas sa bibig mo, hindi posisyon ng ng Malacanang, opinion mo lang yan. At hindi namin kailangan ng opinion mo. Walang may gusto ng opinion mo, bigay ka ng bigay ng opinion. Hindi namin kailangan ng opinion mo. Unang-una sa lahat, hindi ka binoto ng taong bayan. O, yan ang masasabi ni Bersamin patungkol dyan sa issue na yan. O ano pa? Ano pa yung mga issues ng bayan natin na dapat ang Presidente Marcos Presidente Marcos ang nagsasalita? O, eto pa yung isa. Teenage pregnancy bill. Sino ang nag-veto nito? Ang nag-veto nito si Bongbong Marcos. Or meron si Bongbong Marcos reservations dito. Ano-ano yung mga reservations ni Marcos? Alam nyo? Hindi. Bakit? Kasi nga wala siya eh. Meron siya nung nakaraan na sinasabi niyang hindi siya pumapayag dito. But it was just a short explanation. Pero yung mag-e-explain ng buo kung ano yung pagkakaintindi niya, doon sa bill na yon, wala. Sino nag-e-explain? Si Bersamin. Sino ba si Bersamin? Spokesperson? Hindi. Uy, ba't nagbibigay ka ng opinion? Sabihin na natin, tinatanong ako ng mga media. Ayun na nga, hindi mo nga posisyon yan eh. Si Bongo ba sumasagot para kay President Duterte nun? Si Mijaldea ba sumasagot para kay Presidente Duterte? Hindi. Ang sumasagot si Harry Roque o kaya si Sal Panelo kasi sila yung mga spokesperson. Pero ikaw, bigay ng sagot mo, hindi ka naman presidente ng Pilipinas. O ano na naman masasabi niya doon sa sa anti-pregnancy, teenage pregnancy bill ni Risa Ontiveros? Initiatives like those, kasi it means that she finally realized there must be something objectionable to his earlier version. Hak ng puta, presidente ah. It is supposed to be the real and elected president ang nagbibigay ng mga ganyang statement. Again, Bersamin, you are just an executive secretary. You secretary for the president. You do not speak for the Malacanang. You do not speak for President Marcos. And especially, hindi ka dapat sumasagot sa mga issue ng bayan natin, sa mga taong bayan, dahil hindi naman ikaw ang ibinoto ng taong bayan. Tigil mo na yung acting president mo. First off, hindi ka acting president. Wala yun sa trabaho mo. Kung meron kang trabaho, gisingin mo araw-araw si Bongbong Marcos, bihisan mo, suotan mo ng magandang damit, suklayan mo, iharap mo sa taong bayan. I-prepare mo, i-brief mo siya kung ano na nangyayari sa bayang Pilipinas. It should be the president ang nag-a-address ng lahat ng mga issue ng bayan natin, hindi yung kung sino-sino mga Poncio Pilato lang. Si Bongbong Marcos ang presidente, hindi ikaw, Bersamin.
Kaya dapat ang ginagawa mo, araw-araw, wag mong pagpuyatin si Bongbong. Kung nagni-Netflix, patayin mo yung TV. Ikaw ang personal na yaya niya eh. Gawin mo siyang presidentiable. Kalugin mo yung ulo para ganunin mo. Kalugin mo yung ulo ni Bongbong para matauhan. At sabihan mo sa kanya, humarap ka sa tao. Ako na lang lagi nagpapa-interview. Humarap ka sa tao, wag kang tamad. Ibinoto ka ng taong bayan, ang kapal ng mukha mo, mas madalas ka pang wala kaysa sa nakikita ka ng mga tao. O hindi ba? O ayan ang sagot niya. Earlier version. But we are not judging her version at all. And let's be fair to the president. Di ba? He's speaking for the president, hindi naman siya spokesperson. So, yung emotions ng president, sinasabi, let's be fair to the president. Paano naman kami? Be fair to us. Most of the people, 31 million voted for Bongbong Marcos. Deserve ng mga tao na i-address ni Bongbong Marcos lahat ng issue ng bayan nating Pilipinas. Being the president, hindi ikaw, sir. Hindi ikaw ang presidente ng Pilipinas o ano pa yung issues ng bayan natin na importante na dapat ang sumasagot si President Bongbong Marcos. Oh, eto. Po when it comes to ICC, because Secretary Remulla mentioned that we're having a softened stance when it comes to the probe on... Di ba ICC? So, syempre, ano yan? Soberanya ng Pilipinas. Soberanya ng Pilipinas ang pinag-uusapan yan. So, sino dapat sumasagot? Sino dapat sumasagot niyan? No, dapat presidente ng Pilipinas sumasagot niyan, di ba? May sinasabi kasi si Boying. May sinasabi din yung presidente. Sabi ng presidente, hindi tayo makikipag-cooperate. Pero ito si Boying, meron mga pautot na naman. Siguro nga, gusto talaga ni Boying, nag-i-effort talaga si Boying na mapagtakpan yung mga nangyayari ngayon kasi nga na-highlight ngayon ang pamahalaan dahil nga dito sa korupsyon dyan sa budget ng Pilipinas ngayon 2025. Kaya gumagawa ito si Boying ng mga kung ano-anong kabulastugan kwento. Patungkol na naman dito sa ICC, sabi ko nga sa inyo, patay na to, nabubuhay na naman. So tinatanong sila dito. Tingnan nyo sagot, the drug war. Ganito yung sa ICC, we have withdrawn. Ganito yun sa ICC, We have withdrawn. We have withdrawn. Tangina, presidente ka? Ikaw ang may-ari ng Pilipinas? From the ICC, membership from the ICC, and that withdrawal is already in effect. We have withdrawn. We have withdrawn, and that withdrawal is already in effect. Pero we have been very clear in our statements regarding this. If the ICC makes a move, and May ganun na. So ito kanya to ito nagsasalita siya dito bilang isang dating Chief Justice at saka Executive Secretary. Hindi siya presidente Hindi siya presidente pero he's making it appear like ito rin yung posisyon ng presidente which alam natin hindi. Plain and simple. Sabi ko nga sa inyo, I will take whatever PBBM is saying at face value. Kung ano yung sinabi niya, yun na yun. Wala nang deeper explanation yun. Bobo yun eh. Paano magkakaroon ng deeper explanation? Itong pinapaliwanag ni Lucas Bersamin is the deeper explanation of what PBBM stated. Na hindi siya makikipag-cooperate sa ICC. Plain and simple. I will not cooperate with ICC. Hindi nila tayo jurisdiction. Plain and simple. Face value. Kung ano yung sinasabi, yun na yun. Ngayon, etong gunggong na to, sinasabi niya, ganito kasi yan. Kung halimbawa, yung ICC lumapit sa Interpol, meron tayong kumbaga usapan ng Interpol noon pa. Na kaya kapag ang Interpol ang nag-request sa atin, kailangan natin yung tugunan. So parang tinuturuan niya pa ngayon yung ICC nung gagawin para i-work around yung sinasabi ni ikutan yung sinasabi ni Bongbong Marcos. Ang sinasabi ni Bongbong Marcos, hindi siya makikipag-cooperate sa ICC. Pero kung yung ICC sa Interpol lalapit,
Nakatali ang kamay natin dyan. Kailangan nating mag-adhere. Kasi Interpol yan eh. Meron tayong usapan with Interpol. With ICC, wala. Pero with Interpol, meron. So it's as if itong gunggong na to, nakalinaw-linaw nung sinasabi ni Bongbong Marcos na hindi siya makikipag-cooperate sa ICC. Etong mokong na to, inuutusan or tinuturuan niya yung ICC kung ano ang gagawin para walang magawa ang presidente. Isipin mo, ganun kagago. Ganun kaloko-loko ito. Kaya nga dapat hindi ito nagsasalita for the president. Eh. Bakit? Kasi sobrang delikado niyan para sa atin. Kasi may desisyon ng presidente, pero may sarili silang interpretasyon. May desisyon ng presidente patungkol sa impeachment. May interpretasyon siyang iba. Tapos binabanggit niya sa media. Anong iisipin ng tao? Yun din ang sinasabi ni Bongbong. O may interpretasyon sila patungkol sa ICC. Sinabi na ni presidente ganito. Iniiba na naman nila yung sinasabi ni presidente. Pati si Boying tuloy nalilito na. Yan ang problema natin kapag ang presidente natin dito sa bayan natin napakarami. Isa lang ang ibinoto ng tao, isa lang po ang dapat na sinusunod ng tao, hindi kung sino-sino. Kung gusto nyo po, sir, kung gusto nyo naman pala maging presidente, sana tumakbo kayong presidente. Kung gusto nyo naman palang mag-decide sa mga issues ng Pilipinas, gusto nyo palang magbigay ng inyong sagot sa mga issues ng bayan natin, dapat ikaw ang tumakbo bilang presidente, hindi si Bongbong Marcos. Eh nawawala si Bongbong eh. Ang daming issues ng bayan natin, ang dami nating gustong itanong. Etong mukha nito yung mahaharap sa atin. Eh alam naman natin na hindi official yung sasabihin nito. Bakit? Hindi naman siya presidente ng Pilipinas, hindi naman siya ang ibinoto ng taong bayan eh. Kaya sana Lucas Bersamin, know your position. Alamin mo kung ano ang trabaho mo sa gobyerno. Ang trabaho mo, gawing magaling na presidente si Bongbong Marcos. Siguraduhin mo natutulog siya on time, gumigising on time, naiinom niya yung vitamins niya, pati yung mga gamot niya. Lahat ng pwede niya singhutin, pasinghut mo na. Para maging mabuti, magaling na presidente at effective na presidente siya. Hindi ikaw ang sumasagot ng mga issue ng bayan. Walang kapangyarihan yung sinasabi mo dahil hindi naman ikaw yung sumumpa sa harap ng taong bayan na maglilingkod ng tapat at walang labis, walang kulang at ipagtatanggol ang konstitusyon bilang presidente ng bayang Pilipinas. Hindi ka naman presidente eh. Feeling presidente ka lang. So, yun po, hinahanap lang po namin kung nasan po yung ating presidente. Bakit tila mo si Bersamin na yung presidente ng bayang Pilipinas? Dahil si Bongbong Marcos, di ko alam, saan lupalot na naman nagsususuot to. Saan ka na naman nagpupunta? Nandito ka lang sa Pilipinas, hindi ka napagkikikita. O kaya, ang tanong, nasaan ang totoong Pangulo na si Bongbong Marcos? Hindi itong mga peking Pangulo, sila Bersamin, sila Boying Rimulya, at kung sino-sino pa yung mga nagsasalita. Wala akong problema sa mga secretaries ng gobyerno, trabaho nila 'yan. Yung magsalita patungkol sa mga kagawaran nila. Pero ikaw, Bersamin, sumasagot sa mga pangunahing issues ng bayan natin. Inibigyan mo ng sarili mong interpretasyon yung sinasabi ng presidente. Para sa akin hindi mo dapat ginagawa 'yan. Kung gusto mo, dalhin mo presidente diyan, paupuin mo siya sumagot nung mga issues na ibinabato sa kanya, sa inyo ng mga kababayan natin. Ayun lang po mga bossing ang pinaka-importanting pinag-usapan natin ngayon. I hope may natutunan kayo at I hope na nainis ko kayo. Mahalaga po ito kasi baka nakakalimutan natin eh. Deserve naman natin yan. Deserve natin ng presidente na laging present. Deserve natin ng presidente na accessible, na natatanong natin sa lahat ng mga issues na kailangan natin ng mga sagot. Tatay yan eh. Anong mangyayari sa isang tahanan na yung tatay laging wala, laging umaalis, laging lasing, laging umiinom, laging tulog? Hindi na tayo naaasikaso. Hindi na na-a-address yung mga problema natin internal.
Magkaaway na pala kami ni Kuya. Hindi niya man na-address kasi lagi siyang wala. Kung hindi man siya wala, literal, wala naman yung utak niya sa kanyang sarili. So, papaano ka magkakaroon ng isang stable na tahanan kung yung iyong mga magulang nag-aaway-away? Ang VP, nag-aaway at saka yung tatay mo. Tapos, yung nanay mo, trabaho ng trabaho. Yung tatay mo, lasing. Tatay mo, tulog. Yung tatay mo, nanonood ng concert. Yung tatay mo, yung kumpare niya ang nag-aalaga sa inyo. Pwede ba yun? Hindi naman tayo siguro papayag nun, di ba? Na ikaw ang tatay ko, tapos yung kumpare ko na lang, yung kumpare mo na lang yung lagi nandito sa bahay, nag-aayos, nakikipag-usap sa amin. Mga inaanak, hindi naman pwede yun. It should be the father ang kailangan nandiyan dyan para tumingin sa kanyang tahanan. Hindi yung mga kumpare, yung mga tropa pits, hindi yung mga kainuman, kajaming, hindi yun. Hindi po kayo ang binoto ng taong bayan. Si Bongbong Marcos, kaya deserve po natin na si Bongbong Marcos ang mag-address ng lahat ng issues mula ngayon hanggang 2028. Maraming salamat mga bossing. Magkita-kita po tayo muli sa ating susunod na vlog. Mabuhay kayo at sana mag-subscribe, mag-share at mag-follow kayo sa lahat ng ating mga social media accounts at syempre sa ating mga YouTube channels. Okay. So until next time, see you again. Kung ikaw ay nahihirapan, alam mo na kung sinong lalapitan. Zero corruption at kahirapan, yan ang pinaglalaban. Kibuloy na kami, sigurado na ating kakampi. Kibuloy na sa Senado, iboto na natin. Kibuloy na sa Senado, iboto na natin. Kibuloy na sa Senado, iboto na natin. Para mabago na ang buhay natin. Kay Kibuloy, korupsyon mawawala. Kay Kibuloy. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanat.